Hi sa lahat! Welcome sa Pinoy Reddit Stories. Ang storya natin ngayon ay galing sa subreddit r/relationshipadvice.ph. Jowa kong ginawang alipin ng pamilya niya simula pagka-graduate hanggang ngayon, kaya gusto ko na makipaghiwalay. Sorry mahaba, need ko lang maglabas ng sama ng loob kasi punong-puno na ako. Sobrang sakit na sa dibdib sa pagkimkim ko. My jowa, 27 male. Ako, 27 female, ay malapit na kami maging ex dahil nakafocus siya sa family niya. Don't get me wrong, walang masama sa pagfo-focus sa pamilya mo as long as ginagawa din naman nila ang part nila. Pero sa case ng jowa ko, hindi. Mag-aanim na taon na kami, naging kami nung 4th year college kami, and ever since burden na niya ang family niya. Pangalawa siya sa 6 na magkakapatid, yung panganay nila na babae, 28 female, nabuntis ng maaga kaya naka-4 na din pala last 2021 at umaasa lang din sa asawa niya. Kaya siya ang sumalo sa responsibility ng pagbubuhay sa mga magulang niya at mga kapatid, pati na din pag-aaral ng mga kababatang kapatid. Yung pangatlo, 16 male, at pang-4, 17 male na kapatid niya. Nasa senior high school parehas, pero yung pangatlo bulakbol. Yung pang-5, 13 female na kapatid, patapos na ng junior high, at yung bunso, 8 male, at nasa elementary pa lang. Imaginein mo, ilang taon pa siya magsasakripisyo para makapagtapos siya ng isang kapatid. Pero yun na nga, pagka-graduate namin, nagsumikap siyang makahanap ng trabaho dahil sabi niya para makatulong sa pamilya. Akala ko nung una, tutulong siya sa pang-araw-araw na gastos. That's not the case. Siya pala ang bubuhay sa pamilya niya. Simula nang nagtrabaho siya, tumigil na magtinda ang nanay niya, 45 female, dahil nakapagtapos naman na siya ng isang anak, deserve naman niya magpahinga based sa kwento niya nung una kaming nagkakilala after graduation. At yung tatay naman niya, 51 male, ay araw-araw umiinom at nagsusugal. Tiniis ko, naging understanding ako, dahil alam ko naman na mahirap ang buhay ngayon at part na ng pagiging Pilipino ang pagtulong sa mga magulang, dahil ginagawa ko din naman yon. Pero sa sobrang focus niya sa pamilya niya, di na niya ako napapansin. Di na niya papansin sarili niya, mga pangarap niya, at mga gusto niyang magawa para sa buhay niya. Marami na kaming pangarap, pero nauudlot dahil sa pamilya niya. First anniversary, kain na lang tayo sa bahay, need ko magtipid dahil need ng tuition ni pangatlong kapatid. Birthday celebration, wag na muna tayo maghanda dahil magbi-birthday si Bunso. Mini celebration for promotions, good things, etc. Next time na, nang hihingi si mama ng panggastos para sa bahay. Mag-start ng savings for our future. Future muna ng mga kapatid ko bago sarili ko. Every freaking time. Pero pinipilit ko siyang intindihin dahil alam kong lumaki akong may privilege. Madalas, ako na gumagastos pag lumalabas kami dahil gusto kong makahinga siya at makalimutan saglit yung bigat na daladala niya. Pero ever since last year, sumusobra na. Na-promote ako last year so nagka-increase ako. Dahil doon, inaya ko si Jowa magbakasyon kahit Tagaytay man lang or Batangas or Baguio, sagot ko lahat. Sabi ko, treat ko. Pumayag siya nung una, excited pa. Makakapahinga siya, sabi niya. Ready na lahat, nakabook na sa Airbnb. May itinerary na. Everything's complete. Sasama na lang siya. Pero nung 1 week before ng alis namin, pinaalam niya sa mama niya na magli-leave siya for 2 days para magbakasyon. Nagalit mama niya. Kanino daw siya hihingi ng panggastos pag naubos na yung pera na allowance niya para sa bahay. Baka mawalan siya ng sahod dahil nag-leave siya, paid leave. Sino daw ang uutusan niya dahil wala lagi yung iba niyang anak at busy mag-aral? Kahit nahuli namin yung pang-4 and pang-5 na tambay sa kalsada, nagka-cut classes pa nga. Sino maglilinis ng bahay sa Sabado? General cleaning nila every week Sabado. Yes, alam ko dahil tumutulong ako minsan sa kanya if ever may lakad kami ng Sabado. Nagsorry siya sa akin. Babawi daw siya next time. Iba na lang muna isama ko daw dahil sayang yung gastos ko. Nung nalaman ko yung dahilan niya, I broke up with him right then and there. On the spot, hindi ko ma-explain yung sakit at galit nung nararamdaman ko yung time na yon. At habang naalala ko ngayon, naiiyak ulit ako dahil umuulit-ulit siya. Mas malala pa. Anyways, I cried right in front of him sa bahay nila. Pinarinig ko sa buong pamilya niya yung nararamdaman ko.
Kailan mo pipiliin sarili mo? Kailan mo pipili maging masaya kahit ilang araw lang? Kailan mo pipiliin mga pangarap mo na isinasantabi mo dahil sa pamilya mo? Kailan mo ako pipiliin? Hindi ko na hinintay na magsalita siya. After I broke down in front of him, umalis agad ako. Di ko siya ulit kinausap for at least a month kahit ilang beses niya akong pilit kausapin at puntahan. Ang daming nagsasabi sa akin na intindihin ko na lang, pero inintindi ko naman yung sitwasyon niya. Pero sino ang iintindi sa nararamdaman niya? Lagi na lang ba iintindihin yung sitwasyon at hindi yung taong nasa sitwasyon na yon? Nagmakaawa siya sa akin, nangakong magbabago na. Kakausapin daw niya magulang niya. Nahihirapan na din daw siya. Magsisimula na daw siya mag-focus sa sarili niya sa future namin at magiging matigas sa mga magiging desisyon niya sa pamilya niya. Naniwala ako, pumayag ako, bumalik ako sa piling niya. Nagbago naman ang lahat. Nag-start kami ng savings para magiging future namin as a sign and promise to me na it's all in the past. Yun nga lang, dahil sa nangyari, di na maganda ang relasyon ko sa pamilya niya, galit sa akin ang mama niya dahil need na niya mag-budget ng gastusin sa bahay at nabawasan ang kanya gastos sa online shopping and manicure, pedicure, kaya nag-start siya magtinda paminsan-minsan habang chinichika sa kapitbahay na malandi ako at sumasama sa iba't ibang lalaki, nagpapahatid pa sa bahay nila at di na daw ako nahiya. Grab po yun or angkas, joyride. Masama ang loob ng mga kapatid niya dahil di na sila makahingi ng sobra sa kuya nila, panglakwatsa. Ang papa niya harap-harapan na akong binabastos dahil di siya makautang pang sugal. Andyan na naman yang babae na yan? PI yan. Pero pinagtatanggol naman niya ako. Madalas di na namin pinapansin dahil masisira lang, lalo araw namin. Ang ate naman niya humingi ng sorry pero mukhang labas sa ilong dahil nakita ko yung post niya na naninira daw ako ng pamilya. This year, before our 6th anniversary, napag-usapan namin na magpakasal na kami. May naipon naman na kami. May nabili na din na bahay at lupa sa Bulacan na hulugan. Pwede kami mag-invest sa business na gusto namin. So we decided, sure, let's get married this year. Kahit civil wedding lang, kahit kami lang, masaya na ako. Pero nagkasakit papa niya, kidney failure. Pumayag ako gamitin niya savings namin dahil para naman sa buhay ng papa niya. Ako na din muna sumalo ng hulog sa bahay at lupa namin dahil need niya mag-focus ulit sa pamilya niya. Last April, nakalabas na ng ospital papa niya pero need mag-dialysis. Magastos, need ng malaking amount of money for the medication. Again, I was understanding. I even offered financial support nung na-short sila sa pera bago lumabas ng ospital. Pero unti-unti, bumabalik sa lahat. Nagiging alipin na naman siya ng kanyang pamilya. Di na ulit nagtinda ang mama niya dahil stress siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Madalas yung boyfriend ko nag-aalaga sa papa niya. Mga kapatid niya, unti-unting natututong magnakaw o mangupit sa wallet niya dahil di na niya mabantayan mga gamit niya sa pag-aasikaso. At yung ate niya? Buntis ulit, pang-5. Yung resolve na binuo niya for 1 year, gumuho. Bumalik na ulit siya sa dati. Ayoko na sana makadagdag sa kanya. Alam kong napapagod na siya, pero ako din, pagod na. Bakit ginagawa siyang alipin ng kanyang pamilya? Bakit kailangan mapunta sa kanya ang responsibility ng mga magulang? Bakit siya lang mag-isa ang kailangan magtrabaho ng maigi para sa kanila? Di naman niya ginusto maging pangalawa sa magkakapatid. Di rin naman siya ang nagdesisyon na mag-anak pa ang mga magulang niya? Bakit siya lang? Sorry, pero anong silbi ng mga magulang niya? Natatakot akong magsabi sa kanya dahil alam kong sa akin lang din siya nakasalalay. Ako yung pahinga niya, sa akin siya humuhugot ng lakas. Pero paano ako? Kanino ako magre-rely? Kanino ako magpapahinga? Selfish ba ako? Oo, because I deserve something better. Bakit ka nagtiis sa kanya? Ganun naman talaga kapag mahal mo yung tao, nagpapakatanga ka madalas. Bakit di ka nakipaghiwalay habang maaga pa lang? I saw him in a different light back then. Hardworking, very honest and loyal. At akala ko, kaya kong magtiis dahil akala ko, makakaraos din kami. Hindi pala. Bakit tiniis ko trato ng pamilya niya sa akin? Kasi naiintindihan ko sila. Naiintindihan ko yung galit nila sa akin na para bang ninakaw ko yung anak nila sa kanila. I became the bigger person kahit madalas napipiko na ako. Is it my fault? In a way, yes. Tanga ako eh. Ngayon,
Di ko alam papaano ko sasabihin sa kanya na gusto ko na makipaghiwalay. Di ko alam saan ako magsisimula. Paano ko ipaparating na pagod na ako, na di ko na kaya tiisin yung pamilya niya. Nasasakal na din ako. I really need any advice I can get. Halos mabaliw na ako sa nararamdaman ko. What do I do? Tignan naman natin ang ilan sa mga comments sa story na to. Hala, ang hirap ng sitwasyon mo. Valid yung nararamdaman mo. Priorities are different. Kahit gusto niya na mag-settle with you, hindi pa rin siya completely makapag-set ng boundaries with his family. Mukha namang mahal nyo ang isa't isa at mukha namang nako-communicate before na ito ang needs mo. Gets ko rin si Boyfie kasi torn siya between his love and his family. Pero if he is considering marrying you at di niya pa makat ties or at least makaset ng boundaries with his family na kaya niyang i-keep talaga at i-honor, baka nga you are both doing a disservice to each other by staying together. Talk one more time, in a comfortable place. Hindi galit, hindi emotional. Kumbaga clear yung head. Say one last time about things along these lines. BF, these are my non-negotiables. And these are the consequences if boundaries are not set in place. It may sound like na I'm giving an ultimatum because time and time again, you proved that you are not ready to be in a future where the priority is yourself and your own family. You can't start a new family if you are caring for the kids your parents birthed. I don't know. I'm just saying these things as if it were me in your situation. I feel bad for your BF, but I feel bad for you as well. I hope you find the strength to clear your head and tell your needs again, and maybe one last time. Because if antayin mo pa gumaling tatay niya, maybe another scenario may come up na need na naman ng tulong niya. Another commenter says, +1 on this. I was once on this situation. Thankfully, 2.5 years lang yung tinagal namin sa ganitong situation before we get married. Nag-set din ako ng ultimatum for us kasi we will never move forward if di kami magtitira sa sarili namin. We talked about this many times given na breadwinner at panganay kami parehas. It will never be easy kung hindi kayo parehas ng timeline sa buhay. Valid ang feelings mo, and your boyfriend should understand where you're coming from din, especially nag-agree kayo magpakasal na. Hugs with consent, naway mag-work out kung ano man magiging desisyon yung dalawa. Nag-reply naman ang OP. Thank you guys for the advice you've given me. As of now, I told him kaninang umaga that I need time for myself muna. Since medyo di okay pakiramdam ko nung mga nakaraang araw pa, migraines, stress eating, crying, plus PCOS. Feeling ko ramdam naman niya na may gusto akong sabihin, but he just told me to take my time. I'll make my decision by next week siguro, 1 week yung leave ko. So for sure, I'll be able to tell him everything by then. I'll update you guys. Maraming salamat. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni OP, anong gagawin nyo? Comment down below. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, subscribe, and ring that notification bell para lagi kang updated sa mga Pinoy Reddit stories.